Hi guys! Good morning sa inyong lahat and welcome back sa Entong's World Channel. So andito tayo ngayon sa province at ayan nga medyo hindi pa okay ang ating pakiramdam kasi kagagaling nga natin sa sakit. So ngayong araw papakita natin yung update dito sa ating farm and yung ating project ngayong araw ay inumpisahan na rin natin. So meron tayong inaayos doon na kulungan ng ating mga lagang tsabo para nakaseparate sila sa mga iba nating alaga like yung mga bibi, mga manok kasi nga hindi rin maganda pag halo-halo sila. So kailangan din nilang may sariling lugar para rin pwede natin silang i-range dun sa area na yon and mas makapagparami tayo ng maayos. So ano pa hinihintay natin, samahan nyo ngayong araw at pakita natin yung mga kaganapan dito sa ating farm. Let's go! So ayun na nga mga kaentong, ang mga kambing na lang din nating natira dito sa farm natin ay ilan na lang. Ang mga tinira natin is yung mga buntis. So papakita natin tong mga upgraded natin dito. Yun yung mga napaistad natin kay Manong Chito. So shoutout sa iyo, yung ano niya, yung bower niya na bulog, doon tayo nagpaistad. So ayan, ito yung mga tinira natin, si Ilong. Ayan, nakapastol na sila dito sa bukid. Medyo maaga yung pagpapastol natin ngayon kasi nga alam nyo naman yung panahon ngayon, maulan. So kailangan mapakain natin sila ng damo. Kasi nga hindi rin natin maasikaso masyado yung pagkumpay dahil nga may gagawin pa tayo mamaya doon sa kulungan or yung mga projects natin doon. Kailangan matapos natin. So ito pa yung isang natira dito, yung anak niya. Ito nga lang anak niyang to, hindi natin alam kung buntis ba to or hindi kasi nung time na naglandi lahat ng ating inahin, ito lang yung hindi nag-hit. So hindi natin alam kung nasa lisihan ito or ewan, hindi natin sure. Pero itong si Mikmik, na-injectan natin yan ng ADE before. So tignan lang din natin after ilang months kung hindi man lumaki yung tiyan niya, try ulit nating mag-inject ng ADE. So ito pa yung ibang natira. Ayan may paambon-ambon na siya. Kaya nga kailangan maaga rin tayong magpasto ngayon. So no choice tayo. Yan. Dito naman sa native natin, ito lang natirang anak niya Yan. Tapos itong isang doling. Yan. Tapos ito yung inahin natin. Medyo payat siya. Kailangan dito purgahin ulit natin. Tapos magbigay tayo ng supplement, B-complex, para mabawi niya yung katawan niya. Ayan siya. Itong inahin na natin to dahil ang bumili pa nga nito sa airpot dati, medyo masipag talaga siyang mag-hit. Kaya ang nangyayari, after 1 month pwede ulit natin siyang i-breed. So sa case naman natin, wala naman tayong na-experience na nagkakasakit siya or tumatamlay kapag ganun yung system natin ng breeding. Kasi ang pagkakaalam ko kasi mga local breeds talaga na kambing ay talaga mabilis sila mag-hit. So hindi ko sure kasi dito sa atin, ganun yung na-experience natin. Siguro sanay na yung katawan niya sa ganun. Kaya, ayan. Hoy, takbo sila. Ayan, tignan nyo naman yung kapaligiran. Maganda yung mga palay dito sa probinsya. Kaya gustong gusto nating umuwi dito. Kahit medyo masamang pakiramdam natin, alam nating yun yung nakakatulong para gumaling yung sakit natin. Kasi sa Manila, mapolusyon. Kaya dito tayo nagre-relax kasi sariwa yung hangin, maganda yung kapaligiran, presko. Ayan, tignan nyo naman yung kapaligiran natin Tapos punta na tayo dun sa project natin para mapakita natin kung ano na yung sitwasyon doon. So yung mga alaga din nating bantam, papakita rin natin. So sa kambing natin pala guys, yung isa nating bulog, yung si Tenga, nabenta na natin. So in-out na talaga natin siya. Kasi nga buntis naman na itong mga inahin natin. Hindi na muna natin kailangan ng bulog. In the future, siguro kung maayos-ayos na yung ating pastulan, mag-acquire tayo ulit or mag-avail tayo ulit ng ng bulugan natin. Pero sa ngayon, papaistad na lang muna tayo kasi konti lang naman inahin natin. Ginokontrol lang din natin muna yung dami nila
kapag napagpalabas naman tayo ng mga anak nila, nagbebenta rin tayo kaagad kasi sa ngayon mahirap pa talagang mag-alaga ng kambing. Maraming baka dito sa likod ng bahay, hindi gaya dati na kahit saan ka magpastol dyan, maraming pwedeng pagpastulan. Ngayon limited area lang talaga. So yun. And guys, so nandito tayo sa kulungan naman ng ating mga may pakpak na alaga. Ayan, nakalat na naman yung bibi, yung mga bibi ni Airpat. Ayan, kalat nila, dito sila sa baba ng kulungan ng tsabo natin. So ito, nasa left side natin yung ating tsabo. Hindi pa tayo pala nagpakain ngayong araw. Ayan, maya maya pakainin natin. Medyo kailangan na nating maglinis. So ito yung isa nating hen. Ayan, pinapaano na rin natin to, pinapasampahan na rin natin dito sa ating kak. Ayan o, agresibo o. Tignan nyo pala tong kak natin. Ayan, ang pogi nya na o. Ayan, ang pogi no. Tapos yung isa dito, yung ating Japanese bantam yan, naglilimlim na. Oh, ganda na ng itsura nila. Medyo matapang kasi ito eh. Ayan. Matapang din nung hen eh. Oh, matapang din. Isa rin na matapang. Ayan. Ayan. Lipat muna natin kasi baka mag-away sila. Mahirap na. Kapag nagawa na lang siguro yung ating breeding pen, yun, doon na natin sila ilalagay. Pero as of now, paghihiwalay natin sila kasi nga baka magsugat-sugat na naman yung itsura nila. Gutom na rin yung hen natin, di pa tayo napaglagay ng pagkain, mamaya lalagay tayo. Tapos ito pala yung update sa ating benjarong. Yan, naglulugon pa rin pero unti-unti nang tumutubo yung kanyang mga buntot. Tapos yung sa may leg na part, tingnan nyo naman unti-unti na rin tumutubo. Ayan, tingnan nyo yung buntot, bukang buka. Hindi natin masyadong hinahawakan kasi nga ang manok na naglulugon kailangan talaga hindi natin masyadong hawakan, masakit katawan nila. Ayan. Tapos punta pa tayo dito sa kabila. Ito yung ating isang hen. Tapos yung ating Japanese buff. Ayan. Uy, nagpisa. Ito nga lang, ilan lang napisa niya, dadalawa. Hindi natin alam kung kasi medyo nahuli tong ibang itlog dito eh. Sayang naman kung natin, kung papatigilan natin siyang limlim. Yung isa, ayan po, may itlog din. Ayan, mga pure white siguro to kasi yung kulay pa lang isipon na tayo. Ayan, hintayin lang natin. Tapos bigay tayo sa kanila ng Yakult, yung mga natin, mga kakapisa. Uy. So, dito pala may napisa pa guys, galing sa incubator. So hindi natin alam kung anong color to. Ayan, nalilit nila, tatatlo. Yung isa, I think puti yung kulay nito kasi pure na siya pure white talaga. Yung dalawa hindi ko alam, parang Oreo yung kulay, black and white. Tatatlo, sayang dinapisa yung iba. Kasi ito yung iba mga bibi, halo-halo. So yan yung nabanggit natin kanina, mas maganda kung isang area lang talaga sila para malinis tignan. Tsaka kapag nagkasakit yung ibang manok, hindi mahawaan yung mga bantam natin kasi hindi rin biro yung presyo ng mga alaga nating bantam. Tingnan nyo, napopogian talaga ako dito sa ating tsabo. Wala pa yung pinakamahabang buntot niya. Kapag tumubo na yan, ay nako, ang pogi na siguro nito mabuti. Matapang lang kasi pakita natin siya. Ayan ikli. Wala pa yung buntot niya, nakatago pa, hindi pa siya tumubo. Tingnan nyo naman pogi, gwapo.
Ganitong mga ano, manok yung gusto natin paramin kasi ang ganda ng kulay, oh. Oh. Teka, kunin natin yung kanyang nakalatag na fake grass. Tinaihan na naman ng mga manok. Dito na lang, baka madumihan siya. Ayan, oh. Pogi. Tayo sa kabila. Ayan, oh. Maganda yung ilaw para makita nyo yung kanyang kulay. Ayan, oh. Pogi. Balik na natin siya sa kanyang kulungan. Aray ko, ang tapang niya. Ayan, oh, astig, oh. Oh. May abang, eh, oh. 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 Ang ganda naman sa Tiyabo, yung pagkain nila available lagi sa mga poultry supply. Tapos di naman ganun karamihan yung kanilang kinakain. Yun nga lang, pag nag-breed ka talagang mahirap kasi hindi sila masyadong nakapagpisa ng marami. Pero ang napansin lang din natin sa ibang breeders, kapag nag-breed na ganito, kapag sanay nang maglimlim yung mga hen nila, nakapag ano naman sila, produce naman silang maramihan. Kaso nga lang kasi sa kategory ng Tiyabo, yung mga sumasali sa show, kailangan yung standard ng Tiyabo pasok. So may kategorya, merong Japanese Banta, merong Thailand breed Tiyabo. So hindi naman tayo sali sa ganun, kaya pang pet lang talaga yung purpose natin dito. Pogi, oh. Hintayin lang natin makomplete yung balahibo niyan. Pakita natin yung magiging itsura niya. Sa ngayon, ganyan lang muna. Ayan muna natin sila sa kulungan kasi masakit pang katawan ng mga yan. Tumutubo pa lang yung mga balahibo nila. Guys, dito tayo sa ginagawang kulungan. So ito yung kulungan ng mga local breeds natin. Dito sa tabi niya, dito natin lalagay yung ating mga Tiyabo. Ayan, si Paringging yung gumagawa ang kulungan natin. Ayan, kawayan lang guys, mas tipid. Dito pakita natin yung view niya rito. Ayan, medyo malawak-lawak din siya. Tapos ang mangyayari dito, lalagyan natin ng range net palibot dyan para kapag gusto natin silang pakawalan, nakakagala sila rito. At mas maganda rin kasi yun para ano, natural breeding sila. Kasi pag nasa kulungan lang sila, hindi sila naarawan. Kabilang lote, oh. Pag tayo ang gagawa niyan, hindi ko kayang gawin yan. Siya garami dati, o Jack marami data. Jack kaya garamid kasta. Pag nga ron ta dati kwan, nagpuka nun. Ay, tanga to. Suna mo lang, napo gusto. Ay, J pa? Gun, jay kanyada. Suna nga ron tagapukan. Kamu bili ka pa kaya ng manok mo? Oo, ako nang bala, pupunta ang bayan. Bilang lenggueta. Kinumpit mo sana kung mga ilang tali. 3 na lang daw, dadagdag. 3 na lang. Wala nga to, tansya-tansya lang natin to. Tansya-tansya lang.
Ay, ditres nga eh, pare nga, madin. Ato pa ay. Nagalaklatan. Ha? Madin? Kung sa akin, naman. So, check natin yung ano. Check daw natin yung distress. Ano yun? Dagdagan ta siguro na niya. Dagdagan mo rin kasi sa mga. Siguro 1/4 lang. Sobra ka lang. Okay. Punta tayo ng bayan para ano, sili ng ibang gamit. Guys, no, punta tayo ng bayan. Balikan ko kay mamaya kapag ano na, may update na dun sa ating kulungan kasi kailangan pa raw natin ng lingweta at saka yung distress na pako. So para mas madali nating ikabit sa kawayan, yung lingweta ang gamit natin, hindi pako na pangbubong kasi may possibility na ano yun na matatanggal. So yan, balikan ko kay mamaya. What is up guys? Good morning ulit. So kahapon nga nag-start tayong pagpagawa ng ating paglilipatan dito sa ating mga alagang tsabo. So ngayon natapos na. Bali inabot siya ng 1.5 araw para matapos. So ito, silipin lang muna natin tong mga sinet up natin dito. Ayan, kasi ito tingin ko mangingitlog na naman ulit dahil nga may itlog siya rito. Ayan, so naglagay tayo ng panibago ng pugad dito sa may sulok para diyan na siya mangingitlog kasi hindi pa siya masyadong sanay mangitlog dun sa kanyang itlogan. Dati kasi nilagyan natin ng tray dyan sa ibaba, so natataihan niya or nadudumihan niya, kaya nagdesisyon na tayo maglagay na lang ng lagayan ng ice cream dun sa taas. So yun yung ating ginawang pugad niya. So ayan yung ating black matted na hen. Tapos dito naman sa mga pinjarong natin, ayan, hindi nga natin mahawak-hawakan dahil nga naglulugon, sakit ang katawan yan. So yung hen pa lang nahawakan natin, pero pasilip pa rin natin kasi ang ganda ng itsura ng hen natin. Dito tayo ng fake grass dito sa bandang itaas. Ayan, dito na siya. Ito natin itsura na. Medyo mailap pa siya kasi hindi nga laging nahawakan. Oh, yeah. Sorry. Ayan. Ito itsura ng ating benjarong color na hen. Ayan. Bata pa siya. Ayan, oh. Ganda na itsura. Very beautiful. Ayan. Yung kakaroon natin, ayan, bukang-bukan puntot, tumutubo pa lang. So ayan, pakita natin hen. Ganda. Silang magano, no, mag-matured. Nung nakuha lang natin to dati, mga nasa 2 months old lang ata ito dati or wala pa. Ayun, nalalaki na nila. Malapit na nating i-breed. So sa ngayon guys, ito nga yung setup natin ng kulungan. Pero itong kulungan na to kasi, ang gagawin natin, ilalapat natin sa pader niyan. So magiging ano na doon, tawag dito, yung area nga ng mga tsabo. Pwede natin silang pakawalan, pwede natin silang ilang ikulong. So mas maganda kasi pag napapakawalan yung mga tsabo natin para mas gumanda yung itsura nila. Siyempre kailangan din nilang magpa-araw kasi lagi namang ginagawa ng manok yon. Ayan, pag naglugon na to, next na balik natin dito sa probinsya, ayusin na rin natin yung area doon. Maglalagay tayo ng range net, tapos yun nga, magagawa rin tayo ng mini garden natin doon. So para mas magandang tignan. Yan, sikon pa rin tayo guys. Yung mattled. Ayan.
Ayan, wala pa ring buntot. Para siyang cochin. Oh, para siyang cochin ball yung tsura niya dahil nga walang buntot. Patubo pa lang. Tapos yung ating Japanese bantam papakita rin natin dito sa kabilang cage. Okay. Ayan guys, dito naman yung ating Japanese bantam, white color, tapos yung buff. Dilimlim pa yung iba. Tapos dito may napisa kasi dalawa. Kaya sinama na lang din natin dito sa mga pinapailawan natin para hindi sayang yung kuryente. Ayan sila. Kasi nung tinry naman natin ipaampon or ipa-adapt dun sa hen, ang ginawa niya, tinutukan niya itong mga ibang sisiw, yung mga hindi niya anak. So hiniwalay na lang din natin kasi sayang din, baka mamatay lang. Ayan. Tapos guys, punta na tayo dun sa sa pinagawa nating paglilipatan ng mga tsabo natin yan. So tara. Dito sa tabi lang din ng kulungan natin ng kambing. So ayan, kulungan ng kambing. Tapos dun sa right side, ito yung pinagawa natin. Ayan. Ang mangyayari dito niyan, harangan natin dun sa gilid-gilid niya hanggang dun ng yero plus yung range net nga. Kasi gusto natin mataas yung magiging bakod niya para hindi makapasok yung ibang manok. So yan lang, simpleng setup lang. Yung mga lumang yero ang ginamit natin. Ipakita natin, punta natin sa kabila. Yan guys, medyo makalat pa kasi nga kakatapos lang natin paggawa. So dito gumamit tayo ng mga 12 feet na haba na yero. Ayan, 12 feet yung haba niyan. Tapos nasa 8 piraso ata ito. 1, 2, 3. O nga, nasa 8 piraso yung bilang niya. So ganyan siya kahaba. Mangyari nga dito niyan, depende siguro sa style na gagawin natin, maglalagay tayo dyan nakalapat sa pader na kulungan. Tapos dito rin sa side para hindi sayang. Tapos kapag pinapakawalan natin sila, syempre pag magbe-breed tayo, mas maganda rin talaga yung naka pre-range sila. Maglalagay tayo ng mga dyan, itlogan. So itong area na to is for lang, for tsabo lang. Ayan. Kita natin kung gaano siya kalawak. Ayan. So simpleng setup lang, di tayo masyadong gumastos kasi naman tong mga kawayan libre lang din to. May hindi pa nga tayo nalagay dito eh. Nalagay pa tayo ng brace dito niyan para mas matibay. So ayan, harapin natin titignan natin yan kung pag-uwi natin next time maka tayo dito, makapagbakod tayo. Tapos dito guys, maglilinis din tayo kasi nga nung nakarang araw may nakita tayong bayawak. So delikado yung mga natin, mga alaga natin kapag may bayawak dito. So kailangan safe din sila bago tayo lipat ng mga alaga rito. Syempre, ang target natin is makapagparami ng tsabo para marami tayong pets. Ayan, dito. Lalagyan natin ng bakod dito hanggang dyan sa harapan. Tapos dito nyan, magkakaroon ng pinakapinto, entrance nya. Tapos diretso na pasok doon. Kung gusto natin magpakawala ng tsabo, dito sila maggagala. Tapos sa gilid-gilid, unti-unti natin maglalagay ng mga halaman. So mini garden na rin ang mangyayari. Yan lang. So yan lang muna ang ating video for today guys. Sana ay nagustuhan nyo ang ating video and update ko kayo dito sa ating ginagawang project. And shoutout sa mga subscribers natin na lagi nakasubaybay dito sa ating channel. And kung bago lang kayo dito, maglalambing tayo na please subscribe and hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa ating mga next upload videos. And thank you rin sa mga sa mga nagko-comment. Kaso yung ibang comments natin about nga dun sa last topic natin na about sa Peking duck. So wala na po tayong Peking ducks ngayon dahil nga nag-stop muna tayo. Ang marami dito is Muscovy ducks. So yun, see you next time guys. Ingat po kayo lagi. God bless and happy farming po.